kamay kung sinong mga nakaranas na ng one-sided love. I know, sila Uncle. Ako. Isa lang yung minahal ko talaga. Yan, sila Uncle. Ang one-sided love. Pinagmahal ka pero hindi ka mahal. Sino mga nakaranas na ng one-sided love? Uncle Yuli. Uncle Yuli, nakaranas na po kayo ng one-sided love? Ano pong pakiramdam ng one-sided love? Yung ikaw lang ang nagmamahal sa isang relasyon. Ano po ang pakiramdam? Napakagandang pakiramdam mga kapatid. No hard feelings ha. Ako'y umibig sa isang babae. Wala nang iba. Yun, no? Yung feelings mo na itutuon lang sa kanya. Ayun, no? Yung damdamin mo, siya lang ang lagi mong tinitibok ng puso mo. Diba? Oh, wala nang iba. Kung pumasok ang ibang feelings mo sa iba, mahahakit ang iyong damdamin. Two-sided na kayo. O kaya, bayo sa ating mga Adventist ng Kristiyano, we must be one-sided. Kung ano, wala makaserve ng two master mga kapatid. We cannot serve two master. Yung ating paglilingkod na dalawa, isa lang dapat. Kung sino yung mahal mo, yung talagang mahal mo. Huwag mong hatiin yung pagmamahal mo sa iba. Tulad ng iba na hinahati nila. Kaya yan lang aking kaunting elaboration sa tungkol sa one-sided love, Brother Ivan. So thank you for sharing, Uncle Yuli, ha? So, anong mararamdaman nyo mga kapatid kung sa isang relasyon, yung minamahal nyo ay hindi kayo mahal at kayo lang ang nagmamahal? Anong pakiramdam? May sinasabi si Edes? May sinasabi si Edes? Ayan? Masakit. Siyempre masakit, di ba? Yung ikaw lang ang nagmamahal sa isang relasyon. So, alam nyo ba na ang Panginoon, si Jesus Christ, ay namatay para sa atin? Alam nyo ba yun? Alam nyo ba na bumaba siya sa lupa upang tayo ay matubos sa kasalanan? Matatawag ba yun na pagmamahal? Ang pag-ibig ni Kristo ay lubos at tapat. Ngunit, ang nakakalungkot, madalas ay hindi natin ito tinutumbasan. Napakalawak ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Biruin nyo, isinuko niya yung kanyang pagka-Diyos, bumaba siya sa lupa para tubusin tayo sa kasalanan. Napakaraming temptation na dumating kay Jesus Christ nung siya ay nagkatawang tao. Napakalaki ng kanyang sinugal. Isipin nyo, bumaba siya sa lupa upang maging isang tao. Naranasan niya lahat ng mga hirap ng tao o higit pa ron. Maari rin siyang masama sa dagat-dagatang apoy. Alam niyo kung bakit? Nagkatawang tao siya, isinuko niya yung pagka-Diyos niya. It means, kung siya ay nagkasala, maari din siya na masama sa mga tao o dun sa mga anghel sa dagat-dagatang apoy. Maari siya na hindi mapasama sa akyat sa langit. Kahit siya yung Diyos. Pero napakatibay ni Kristo mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Sa buong buhay ni Kristo, hindi siya nagkasala. Minahal niya ang tao. Mamamatay ka ba para sa isang tupa? Kaya mo bang iligtas yung pusa mo na masasagasahan sa kalye? Kung ikaw ay tao at yung pusa mo ay masasagasahan sa kalye, kaya mo bang magpakamatay alang-alang sa hayop na yun? Hindi. Hindi. But, si Jesus Christ, ang naliligaw na tupa, siya ay namatay para dun. Namatay si Jesus Christ para sa tupa na yun. Sino yung tupa na yun? Tayo. Tayo na makasalanan. Buksan natin ang ating banal na aklat sa Oseas 11 verse 8. Kung meron tayong mga Bible sa ating tabi. Sabi dito, paano kitang tatalikuran o Ephraim? Paanong ibibigay kita o Jerusalem? Ang puso ko ay nalulungkot at ang aking awa ay nag-aalab. Oseas 11 verse 8. Ano sabi ni Kristo? Ang puso ko ay nalulungkot at
ang aking awa ay nag-aalab. Saan galit si Kristo? Saan galit ang Diyos? Sa tao ba? No. It's called divine anger. Galit siya sa kasalanan, hindi sa tao. Napakalino ng sinabi. Nalulungkot si Jesus kapag tayo ay nagkakasala at ang kanyang awa ay nag-aalab. So biruin niyo kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Ang pag-ibig ni Kristo ay buong buo at walang kondisyon. Libre ang ano ni Kristo. Libre ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Sabi sa Roma 5 verse 8, kung sino pong nakahanap ay pakibasa po. Romans 5 verse 8. Pakibasa po kung sino nakahanap ng Romans 5 verse 8. Datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nanak tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Amen. Sabi doon, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig kanino? Sa atin. Nung tayo ay makasalanan pa. Bakit noon? Noong tayo ay makasalanan pa. Kasi nung hindi pa namamatay si Kristo para sa atin, ay tayo ay makasalanan talaga. So si Kristo ay bumaba sa lupa, namatay sa cross ng Kalbaryo, tinubos tayo mula sa kasalanan. Namatay siya para sa atin. Sabi sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Biruin niyo mga kapatid. Sobrang mahal tayo ng Panginoon na tinubos siya tayo sa kasalanan. Sa simula pa lamang, ang pag-ibig ni Kristo ay hindi nakabase sa kung ano ang kaya nating ibigay. Hindi nakabase ang Panginoon kung ano yung ginagawa natin. Lahat ay mahal ni Kristo. Kahit yung pinakamakasalanan ng tao pa ay mahal ni Kristo yan. So, hindi yan nakabase kung tayo ay nag-church araw-araw. Walang pinipili ang Panginoon. Walang pinipiling tao ang Panginoon. Lahat yan ay mahal ng Diyos. Lahat yan namatay si Kristo para sa kanila. Kundi sa kung sino siya, isang Diyos ng habag at walang kapantay ng pag-ibig. Sa krus ng Kalbaryo, nakita natin ang sukdulang sakripisyo. Iniwan niya ang totoo, ang trono ng langit upang akuin ang ating parusa. So dapat tayo yung nakapako sa krus eh. Dapat tayo yung nandun. Ang kaso, iniligtas tayo ni Jesus. Inako niya yung ating yung ating parusa. Napakalaki ng responsibilidad na inako ni Kristo. Araw-araw, nararanasan pa rin natin ang kanyang awa. Mararamdaman niyo yan mismo sa inyong mga sarili. Kapag kayo ay lugmok, pag-pray nyo, at sinisigurado ko sa inyo na ang Panginoon ay sasagot at sasagot. Paano? Through devotionals. Kaya ang devotional ay napakahalaga. Ang bawat hininga ay paalaala na kanyang biyaya. So sa pagising pa lang sa umaga, dun pa lang, nararanasan niyo na yung awa ni Kristo. Pero, naaalala ba natin na magpasalamat sa Kanya tuwing umaga? Na tayo ay nagising pa mula sa pagkatulog. Marami dyan na tao na natutulog, tas hindi na nagigising. Naaalala ba natin na pasalamatan siya sa tuwing umaga na tayo ay magigising? Lord, thank you, nagising pa ako ngayong araw. Pinaranas mo ulit sa akin ang buhay. Naaalala ba natin? Ang bawat hininga ay paalala ng kanyang biyaya. Napakabait ng Panginoon. Ang bawat pagbangon sa umaga ay imbitasyon sa panibagong simula. So kung mapapansin niyo yung prayer ng mga Adventist sa umaga, Lord, thank you for this morning. Lord, thank you sa panibagong pagkakataon. Bakit? Paaniyaya ito ng bagong simula, bagong buhay. So binubuhay ka ng Panginoon araw-araw kasi kailangan na tayo lahat ay may purpose.
Kailangan natin magbagong buhay. So sabi ni Ellen G. White, Christ was treated as we deserve. Ang kanyang salita at spirito ay patuloy na nangungusap sa ating mga puso. So, Christ was treated as we deserve, so that we might be treated as He deserved. Gets ba? Isang palitan na hindi patas. Isang pag-ibig na hindi makatao, kundi makalangit. Kung ano yung pinapadama sa atin ni Kristo na pagmamahal, ay kailangan lang natin na tumbasan yung ganong pagmamahal. But, hindi yung ganun kadali. Kasi tao lang tayo. Mahirap tumbasan. Hindi sapat ang pasalamat, hindi sapat ang papuri. Pero wala na tayong magagawang ibang bagay bukod doon dahil tayo ay mga tao lang. At accepted yun sa Panginoon dahil siya ay habag. Ang ating tugon, madalas ay malamig, mababaw o walang halaga. Tama? Yes. Sa kabila ng walang katapusang pag-ibig ni Kristo, madalas ang tugon natin ay katahimikan. Oo, maawit tayo. Tuwing Sabat, nagdarasal. Tuwing may kailangan, pero totoo ba ang puso? Nasa puso ba ang pagdarasal? Isinasa puso ba ang pag-aawit? Isinasabuhay ba ang mga sermon na naririnig? Isinasabuhay ba ang bawat Sabbath school na pag-aaralan? Yan ang dapat nating obserbahan sa ating mga sarili. Sabi sa Mateo 15 verse 8, pinararangalan ako ng bayang ito ng kanilang labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Sa bibig lang nang gagaling na mahal ko ang Diyos, pero nasa puso ba? Obserbahan natin ang ating mga sarili. Kasi baka mamaya ay daily chores na lang ang pagpunta sa simbahan. Kasi baka mamaya hobby na lang ang pagbabasa ng Biblia. Baka mamaya ay parang hobby na lang rin ang pagdarasal tuwing kakain. Obserbahan natin ang ating mga sarili. Isipin ang isang lalaking 5 taon nang nanliligaw. One-sided love. Araw-araw siya nagdadala ng bulaklak, sinusulatan ng tula, pero minsan ay hindi man lang siya pinansin. Masakit? Masakit. Masakit. Ganyan ang larawan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Madalas ay one-sided. Andyan yung pagmamahal ng Panginoon. Pero kadalasan tinatalikuran. Minsan, ang Kristyanismo sa atin ay parang contract. Ano ang contract? Kapag may blessing, okay. Kapag wala, layas. Parang kontrata, no? Parang contract. Kapag may blessing, okay. Pero kapag wala, layas. Minsan, ang pananampalataya natin ay seasonal. Di ba? Parang seasonal. Para lang sa camp meeting o youth week of prayer. Parang ganun lang. Parang mabait lang tayo kapag merong camp meeting. Doon lang lumalabas yung mga prayer warrior kapag merong ang tawag doon? Youth week of prayer. Parang doon lang nagsisilabasan yung mga prayer warrior. Bakit naging one-sided ang pag-ibig? Bakit nga ba? Ano sa tingin niyo ang dahilan? Pinaka-common, pag-ibig pa rin. Ang kaso, sa dalawa. Pag-ibig sa mundo. Ang sabi ng Panginoon sa 1 John 2 verse 15, gusto kong kayo mismo ang bumasa. 1 John 1 John 2 verse 15. Gusto kong kayo mismo ang bumasa upang tumatak sa inyong isipan at inyong isabuhay. 1 John 2:15. Unang Juan 2 verse 15. Pakibasa ho ng malakas. Gusto ko yung malakas na malakas. Mga anak. 1 John
2 verse 15. Pakibasa po. Basahin mo, Sister Maylin. Mga anak, huling oras na. 1 John 2:15. Ah, 2:15. Ito. Huwag ninyo, basahin ko na? Sige po, Okay. pakilakasan po. 1 John chapter 2 verse 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanlibutan. Narinig niyo. Napakasulit ng message ng Panginoon para sa atin. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Bakit? Nandyan na lahat ng kalayawan. Nandyan na lahat ng mga temptations. Nandyan na lahat ng klase ng kasalanan. Nandyan yung nasa ng laman, nasa ng mata, at higit sa lahat, pride. Andyan ang pride. Pansinin nyo yung mga boksingero. Ayaw nilang natatalo. Bakit? Merong pride. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan yung mga bagay na nasa sanlibutan. Ibig sabihin lahat. Bakit daw huwag ibigin? Bakit daw huwag ibigin? Kasi ang pag-ibig ng Ama ay wala sa inyo kung kayo ay umiibig sa sanlibutan. Ang mundo ay may sariling alok, kasiyahan, kayamanan, kasakitan, kasikatan. Nandyan na lahat. Isang magandang halimbawa ay ang Hollywood. Pero lahat ito ay panandalian. Hindi natin matatanggap ng buo ang pag-ibig ni Kristo kung puno ang puso natin ng pag-ibig ng ibang Diyos. Pwede natin gawing Diyos ang pera. Yung mga taong laging iniisip ang pera. Yung mga tao na laging pinoproblema yung pera. Sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So wala kang dapat ikabahala. Wala kang dapat na ipag-alala sa kakainin mo bukas o mamaya. Kasi sabi ng Panginoon, unahin mo siya at lahat ng iyong pangangailangan ay daragdag na lang sa Kanya. Amen. Ano pang ibang Diyos? Cellphone. Minsan, pagising sa umaga, parang automatic na inaabot yung cellphone. Parang may battery yung kamay na kung saan na lang uunat tapos hahanapin yung cellphone sa tabi. Nakalimutan lang na pagkagising ay lumuhod, abutin yung Bible at magdasal. Nakalimutan. Ang ginawa, inabot yung cellphone. Napakalungkot na. Pangalawa, bakit one-sided? Kawalan ng tunay na relasyon sa Panginoon. Kristyanismo sa panlabas, nasa checklist pero wala sa puso. Di ba? Nasa checklist pero wala sa puso. Church-goer pero hindi Christ lover. Agoy. Ayan. Church-goer pero hindi Christ lover. Parang pumupunta na lang ng church para sa potluck. Parang pumupunta na lang ng church kasi nandun si best friend. Pumupunta na lang ng church kasi umattend si ganito. Pumupunta na lang tayo ng church kasi nandun si kuya, nandun si mama. Pero hindi Christ lover. Dapat kapag pupunta tayo ng church, ay nasa isip at puso natin, Christ-centered. Sabi ng Panginoon, whatsoever you eat or drink and whatever you do, do it for the glory of God. Gawin mo lahat yan sa kaka-glorify ng Panginoon. Pangatlo, bakit one-sided? Takot o tamad sa commitment. Ito ang pinakamatindi. Takot o tamad sa commitment. Minsan takot.
Ayoko mag-song leader, nakakaya, ang daming tao sa harapan. Ayoko mag-sermon, napakaraming tao. Kasi first time ko to, ayoko. First time ko mag-sermon, 150 person. Nangatog yung tuhod ko. Pinagpawisan ako ng matindi sa harapan. First time ko mag-preach. Pag-ibig kay Kristo ay nangangailangan ng sakripisyo, self-denial. At madalas ito ang ayaw natin. Tama? Tama. Tama. Mas gusto natin ng faith na walang demand. Discipleship na walang denial. Matatawag ka bang disciple kung walang denial? Sabi ni Kristo, makikilala kang disciple niya sa pamamagitan ng iyong character. Bakit? Kasi nakikita yung character ni Kristo sa character mo. Kaya kailangan ng self-denial. Gusto natin ng faith pero walang demand. Ano yun? Discipleship na walang denial. Pwede ba yun? Pwede. Pwede yun. Ang kaso, hindi Christ-centered. Pwede yun. Kung sa self-interpretation nyo. Ang kaso, nakikitaan ka ba ng character ni Jesus Christ? Kung walang denial? Kung iniisip mo lagi ang sarili mo, nakikita ba sa iyo ang character ni Jesus Christ? O sabihin natin walang denial at walang demand. Nagpipreach ka sa harapan. Gusto mong ma-apply ng mga tao yung tinuturo mo. Ang kaso, hindi nakikita sa iyo. Halimbawa ako, nag-preach ako ng about health. Ang kaso nakita nila, umiinom ako ng alak. Susundin ba nila yung tinuro ko? Ay, ikaw nga umiinom ng alak eh. Ba't namin susundin nila? Di ba? Ganun din. Kailangan nakikita sa'yo kung ano yung tinuturo mo. Maraming tao ang hindi nagbabasa ng Biblia. Anong binabasa ng tao? Karakter. Character. Ang galaw ng tao ang binabasa. Hindi mo naman pwedeng ipilit sa isang tao na, uy, magkaroon ka naman ng time sa Panginoon, magbasa ka ng Biblia mo. Hindi mo naman pwedeng sabihin ganun. Ang pinakamaganda, dapat, yung gusto mong iparating sa Kanya, nakikita na sa galaw mo. Amen. Nakikita na mismo sa'yo. Pang-apat, bakit one-sided? Ano ang gagawin ng pag-ibig ni Kristo sa kabila ng ating pagwawalang bahala? Ano kaya sa tingin nyo? Basahin nyo sa Apocalypse or Revelation 3 verse 20. Sabi diyan, ano ang gagawin ng pag-ibig ni Kristo sa kabila ng ating pagwawalang bahala? Pakibasa sa Apocalypse 3 verse 20.